Record ulit. Ayan. So, buksan natin mga Bible sa John chapter 11, verse 1. Susunod na kabanata. Kung ano yung matapos natin. Kasi series natin to. Gagawin natin siyang series. Yun. John chapter 11, Doc. Oo, verse 1. Chapter 11, verse 1. Oo. Yan. So, nakita na. So, ako na lang magbabasa, no? Tapos pakinggan niyo mabuti. Yan. Ito katuktong to nung yung story ni Pastor. Kaso nga lang, i-detalye natin to. Dig deeper tayo dito. Since tayo lang tatlo, so gusto ko malalim natin tayo, no? Mag-uusap tayong tatlo. So, basahin ko ang pagkamatay ni Lazaro. Sabi dito, may isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Betania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan yon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. Sabing ganon. Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng tao, ay ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro, verse 5. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Sumagot ang mga alagad, Rabi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ang mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? Ano ba susunod dito? Yan lugar na yan. Sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus, yan yung lugar, no? Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro, ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito ay tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro, ngunit dahil sa inyo ako'y nagagalak na wala ako roon. Nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Sinabi ni Tomas na tinatawag na kambal sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Yan, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Yan, so bago tayo mag-start, pangunahan tayo ng panalangin ni Ate Gemma. Stop siya muna. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Lord God, maraming pong salamat hindi sa gabi ito. Sa aming pag-aaralan sa iyong mga salita, Panginoon. Kayo po magbigay ng wisdom, katalinuhan upang ang pag-aaralan namin ay maunawaan, maintindihan namin, Panginoon, ng lubos. Kayo, Panginoon, ang gumabay sa amin sa mga oras na ito. At gayon din po sa mga, kung meron po mga nanonood o nakikinig, isama niyo po sila, Panginoon, upang masigit na maunawaan at maintindihan nila
ang mga salita mo, Panginoon, aming pag-aaralan sa gabi ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, ano to? Pag-aralan natin yung buhay kasama si Lazaro, si Jesus, si Martha, at saka si Mary. So, review muna tayo. Ano nga ba yung pagkatao ni Martha? Yan. Ano yung pagkakaalala natin ng pagkatao ni Martha? Si Martha, balisa. Ano pa? Balisa. Si Mary naman. Si Mary naman, siya yung mas higit niyang mas gusto niyang makinig sa mga turo ni Jesus, sa mga ituturo ng Panginoon. Kaya hindi na niya inintindi yung kasama yung na may mga gagawin siya. Mas pinagtuunan niya ng pansin yung mga ituturo at marinig niya. Yung sasabihin ng Panginoon. So, ayan. So, yun yung mga karakter. Tapos, kapatid nila si Lazaro. Yan. So, since tayo lang, mag-ano tayo dito, parang mentoring, exercise natin yung ating pag-unawa sa salita ng Diyos. Yan. Interaction. Sabi dito, ano? Interaction po. Interaction. Ayan, interaction. Yan. Si Maria, yung 'di ba yung character, si Maria, siya rin sa binasa natin, siya rin yung nagbuhos ng ng pabango sa paa ni Jesus kasi yung siya worshipper siya. Yan. Dahil may sakit sila, verse 3, babasahin ko, dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Sabi niya ganon. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Martha, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Yan. So yung first part, ano yung senaryo natin? Ano yung senaryo natin doon sa first part? Sige, pakikwento nga, Kuya Kim. Yung first part, ano yung senaryo? Yung first part, Doc, yung sa verse 1, Doc, na may tao ng pangalan na Lazaro, Doc. Tapos meron siyang sakit. At kapatid siya ni Martha at Maria. Ang pag-aalam ko, Doc, ito atay matanda eh. Si Lazaro ba, Doc? Matanda? Iba yun. Yun, si Martha. Tapos, Doc, yun nga, tapos may si Lazaro, Doc, may sakit. May sakit si Lazaro. Then, kaibigan din siya kaibigan sila ni Jesus. Silang tatlo. Bali, malapit sila kay Jesus itong tatlo eh. Kasi si Maria nga yung nagbuhos ng pabango niya kay Jesus nung dumalaw sila sa bahay nila Martha. Yun. Pero Doc, yun, binabalitaan ni Jesus na namatay si Lazaro. Yun. Tapos pero hindi pa sila nagpunta. After 2 days, saka sila punta doon. Puntahan si Lazaro. Pero sabi ni Jesus, doon sa mga natutulog lang si Lazaro. Pero alam niya na patay na doon. Yan po.
Yan. So, ano yung si Ate Gemma? Okay ka lang, Ate Gemma. Ay, Doc. O yan. Doon sa first part na kwento ni Kuya Kim, ano yung masasabi mo doon sa mga senaryo doon? Ano yung napansin mo? Hanggang verse 5 lang muna tayo. Dito kasi, di ba sabi nga, may isang nangangalang Lazaro na nagkasakit, nakatira sa Betania, kasama ang kapatid niyang sina Maria. Maria ay nagbuhos ng pabango sa Panginoon pagkatapos ay pinunasan. Dito makikita mo kasi yung faith nila sa Panginoon na talagang kasi dito pa lang sa pagbuhos niya ng pabango sa paanan ng Panginoon, isa na itong na nagtitiwala sila sa Panginoon na nananalig sila. Sabi nga dito, Panginoon, ang minamahal niyo ng kaibigan ay may sakit. Di ba sabi niya, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yon upang maparangalan ng Diyos. Sa pamagitan nito ay maparangalan ng anak ng Diyos. So dito makikita natin na ang Panginoon, tingnan mo, relax na siya sa sinabi. Hindi siya, kasi alam niya ang puso ng magkakapatid na ito na makikita niya. So dito yung awa din ng Panginoon sa magkakapatid. Di ba ibinigay niya, yung binuhay niya yung kapatid nila. Dahil nakikita niya ang nilalaman ng puso ng magkakapatid na ito na talagang ano sila sa Panginoon. Hindi sila nag-aalinlangan. Kasi hindi sila yung pagbusa ng pabangon, hindi sila nanghihinayang. So makikita mo dito yung ng magkakapatid na ang tingin nila sa Panginoon is siya talaga yung Diyos nila na sinasamahan nila. Na sila yung Panginoon nila na kasi makita mo dito na nung marinig ng Panginoon, sabi nga niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. So, nagtitiwala sila ang Panginoon kasi, siyempre kahit sa buhay natin, di ba? Alam nila, hindi man ganun kalaki yung ng magkakapatid, pero nakita mo dito na kahit na sinabi niya na yung kaibigan mo may sakit, nagtitiwala pa rin sila sa Panginoon at ang Panginoon handa niyang tulungan yung mga taong nangangailangan. Dahil sabi nga, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Sabi niya, nangyari yun upang maparangalan ng Diyos sa pamamagitan nito mapaparangalan ng anak ng Diyos. Hindi ko So bakit, ano yung ibig sabihin ng verse 4? Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit nito. Nangyari yon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan yun maparangalan ang anak ng Diyos. So, ano yung masasabi natin doon? May mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin na inaalaw ng Panginoon, bagamat masakit sa pakiramdam natin, bagamat hindi maganda sa paningin natin, pero may mga bagay na inaalaw ang Panginoon para sa ikararangal niya. So, hindi porket may namatay na, hindi porket may nagkasakit, ibig sabihin, pinababayaan na tayo ng Panginoon. Amen. So, nakukuha po ba? So, yun dito, sabi dito, nangyari yun upang maparangalan ang Diyos. So, sometimes, God uses our trials and difficulties. God uses minsan, yung iba, tragedies. God uses our problems. God allows us to have problems for God to be, tayo. Para mas matibay at matatag tayo. Hindi, dito, ano yung sinasabi dito sa sa pinag-uusapan natin, sa verse 4? To glorify God. To glorify God. Yan. Para kung sakaling
may mangyari sa sa atin. Hindi naman ibig sabihin kung nangyari yung ganung sitwasyon is kinalimutan na tayo ng Diyos. Kumbaga parang nangyari yung mga bagay na tubok sa atin para sabi natin na yung mga parang yung nakaya ko to kasi dahil sa Panginoon. Nagawa ko tong na to dahil sa tulong ng Panginoon. Kumbaga parang glorify si Jesus o si God dun sa buhay natin kapag nalalampasan natin yung mga ganung pagsubok. Tama ba daw? Yon. So, yon. So, number one na matututunan natin dito, nasa verse 4 pa lang tayo, kita nyo. Sa verse 4, number 1, God allows tragedies, problems, trials, and difficulties for Him to be honored, for His glorification. Number 2, ano yung matututunan natin dito sa verse 4? Number 2, sabi dito, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Yan, katulad si Ate Baby nang galing sa sakit. Yan, pero glory to God, hindi niya ikinamatay. Dahil dyan sa sakit na yan, nai-honor niya si God, naitaas niya ang pangalan ng Panginoon. So, yon. Yan. So, number 2 is, God is in control. Kaya nga sabi ni si Jesus na mismo alam niya na hindi, although namatay, pero hindi yun talaga yung magiging resulta na mamamatay na siya forever. So number 2, God is in control. Okay? Pangit man yung nangyayari sa buhay natin, He is in control. So kita mo, verse 4 pa lang yun, meron na tayo kaagad na natutunan. Yan, ano pa? Nang maringgit sinabi niya. Tapos ito yung nabanggit. So, balik tayo sa verse 3. Nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. So, what can you say about dun sa verse 3? Yung examine niyo yung mga salita na sinabi doon. Sino yung lumapit dito? Si Maria lumapit. Tapos paano sinabi ni Maria yung kahilingan niya sa Panginoong Hesukristo? Ayan. So, sa mga bagong dating, nandito po tayo sa John chapter 11 verse 1 to 5 muna tayo. Series tayo dito. So, what can you say? What can you observe dun sa Parang ipinaalala lang niya sa Panginoon na yung kaibigan niya is may sakit o pa. Pinaalala. Tama, Ate Gemma yun. Hindi ko lang narinig yung bandang huli. Yun. Sige. Sige, Ate Gemma. Ayun, parang ipinaalam lang niya sa Panginoon na yung kaibigan niya is may sakit. So, si Martha, siyempre nagsalita. Ayan, so tama, ipinaalala. So, kita niyo kung paano lumapit si Maria. Sabi niya, Panginoon, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Ano yung ma-observe natin dito? Pinaalala. At hindi lang sinabing ang kaibigan ninyo ay may sakit. Pinaalala niya na ito yung may sakit, yung the one you love. Sa English nga yun, the one you love ay may sakit. Sabing ganon. So ganon din sa atin. Kita nyo si Maria, pinaramdam niya kaagad kay Jesus na kumbaga yung naalala niyo yung lesson natin nung Sunday, yung touching the heart of Jesus. Kita niyo si Maria, ganun siya, di ba? Nung si Maria ang lumapit, di ba? Nahapis, nagwept si Jesus, na-touch niya yung heart ni Jesus. So kita niyo paano mag-approach, mag-pray si Maria. Panginoon, sa English maganda the one you love, yung the one you love, yung mahal mo. So ganun din sa atin.
pwede natin, paano natin, isang tip to tingnan mo, sa binasa natin, isang tip, paano natin matatouch ang heart ni Jesus? Yung, pakita natin yung intimacy natin sa Kanya. Yung intimacy. Ano, Kuya Kim? Yung sincere, Doc. Yan, yun. Sincerity, as yung na how intimate we are. Sabi, yung minamahal yung kaibigan. So, ganun din tayo. Yung, Lord, di ba mahal mo ko? Yung mga ganun. Yung tipong, yung intimate nga. Hindi yung parang yung dati tayo na pag nagdadasal tayo, parang ang Panginoon, ngayon, kung nakikita niyo nasa likod ko, yung parang luluhod lang tayo dyan sa harap, tas magdadasal tayo. Na parang wala tayong connection. Di ba? Yung parang, sige, Diyos siya, tapos tayo, servant, o Diyos siya, tayo anak, pero tayo yung klase ng tayo yung may klase ng relationship na takot, di ba? Pero dito hindi takot si Maria kasi magkakaibigan nga sila at alam ni Maria na mahal sila ng Panginoon. So ganun din sa atin. As we pray, habang nananalangin tayo, merong, di ba, merong something na hindi maganda na nangyari sa kanila. May malubhang sakit yung kapatid nila. So anong ginawa? Ni-remember ni Maria kung gaano sila ka-close sa Panginoon. So ganun din sa atin. Minsan kasi nahihiya na tayong lumapit, nahihiya tayong magsabi sa Panginoon. So dito kita mo, feeling close talaga siya sa Panginoon. So pinaalala niya, mahal mo si Lazaro. Yung mahal mong si Lazaro, merong sakit. So nakukuha with regards to prayer, yung intimacy natin, hindi yung basta alam lang natin na, sige, pwede tayong mag-pray, tapos pray lang. Parang mabanggit lang yung mga gusto natin, pero walang intimacy sa Panginoon. Yun. So verse 3, intimacy with God. Intimacy with God. Verse 4, God knows. God is in control. And verse 4, ito yung God, minsan ang mga bagay-bagay ay nangyayari para ma-honor natin ang ating Panginoon, ma-honor siya. And verse 5, yan, dito muna tayo magtatapos sa verse 5. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. So, yan, gayon man, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. So verse 5 and 6, kita mo dito, mahal ng Panginoon. Sinabi, mahal ng Panginoong Hesukristo si Marta, Maria at Lazaro. Pero, tingnan nyo gayon man, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Napaka-ironic. Anong napansin nyo dito? Ano napansin nyo dito sa verse na to? Parang yung si Lord talaga is kwan. Bibigyan kanya ng attention. Bibigyan kanya ng kwan. Attention. O, sige, sino pa? Ano napansin nyo? Verse 5 and 6. Nakita nyo ba yung nakikita ko? Nakita nyo ba? Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon man, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit. Ano pa siya? Hindi siya pumunta. Mahal? Lord, mahal mo pala kami di ba? Ba't di ka pumunta kagad? Di ba? Ganon din tayo minsan sa relationship natin sa Panginoon. Alam natin mahal tayo ng Panginoon, pero bakit ganon? Nagpalipas pa si Lord. Hindi nagpaiwan pa siya, hindi pa siya tumuloy kagad. Di ba tayo pag mahal natin, pag may nabalitaan tayo na may nangyari, magmamadali na tayo, kunyari may aksidente, magkakaripas takbo tayo, di ba? Kahit kaibigan mo pa yan, kahit kapitbahay mo lang, kakaripas tayo ng takbo. Pero dito kita nyo, hindi nyo ba na yung question mark, di ba? Na nagpaiwan pa ang Panginoon. So, dito, darating yung time kasi, may mga times kasi na parang tayo yung sa isang ang napakinggan ko, na parang tayo yung, mahal pala tayo, katulad ni Lazaro, pero nade-delay. Diba? Dine-delay ng Panginoon. So, ibig sabihin dito, God's delay doesn't mean na
No ang sagot pala sa mga panalangin natin. Hindi naman tumanggi si Jesus ay hindi ko papagalingin yan. Di ba? Hindi naman siya tumanggi eh. Di ba? Pero nagsabi siya, magbalik tayo sa Judea, nagyaya naman siya, pero nagpalipas pa siya. So, ganun din sa atin. Bawat isa, meron tayong mga kanya-kanyang panalangin. Tapos, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon, hindi pala, dito sa nakita natin, sa nabasa natin, hindi pala ibig sabihin, kakaripas na ng takbo o lakad ng Panginoon sa mga panalangin natin. Meron siyang ibig sabihin, hindi natin pwedeng madaliin ang Panginoon. Alam niya na pwedeng mamatay, alam niya na pwedeng may masamang mangyari, di ba? Pero hindi natin pwedeng madaliin ang Panginoon sa mga hinihiling natin. And meron bang pananampalataya yung mga lumapit sa Kanya? Meron ba? Meron. Meron. Meron po, meron. O yan, meron. Faith. Di ba sabi natin, faith activates God's power. Faith activates yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Tama? Kapag pag malaki ang pananampalataya natin sa Panginoon, kikilos ang Panginoon. Di ba palagi sa mga napapag-aralan natin, according to your faith will it be done to you. Di ba? Tapos yung sa centurion, di ba? Doon sa centurion, gumaling instantly yung servant ng centurion because of the centurion's faith, kung naalala niyo yun. Pero dito, sa pagkakataong ito, 10 minutes na lang. Sa pagkakataong ito, merong faith, merong pananampalataya, pero hindi kumilos kaagad ng Panginoon. So, anong lesson dito? Kailangan lang talaga dito mag-retain ang faith natin. Kailangan lang mag-retain ang faith natin, ang pananampalataya natin. Kailangan lang na lumapit tayo. Pero we cannot expect that God will answer immediately our prayer. Pwedeng magpa-delay siya. Because, why? Because He has His own plans. Yung plano natin, iba sa plano ng Panginoon. Although pareho yung end point, pero meron pang ibang dadaanan pala na plano ang Panginoon. Tayo, ang gusto natin, katulad ni Martha at saka ni Mary, pagalingin na kaagad si Lazaro. Si Jesus, yun din ang plano niya, pagalingin si Lazaro. Yun din ang plano niya. But makita natin dito, God has His own plans na iba sa plano natin. So, ano lang ang kailangan natin dito? Bukod sa faith, ano ang kailangan lang natin dito? One word. Tiwala. Patience. Kasama na yung patience sa tiwala. Yan. Trust. Yan. So, ang Panginoon, He wants us to exercise our trust in Him. And minsan nga, kahit hindi yun ang pinaka-main goal dito. Kasi sa verse 4, ang main goal talaga ni Jesus is ma-honor si God at ma-honor din yung sarili niya, si Jesus. Yun ang goal niya, kung bakit siya nagpa-delay. Pero tayo, kailangan lang patuloy na magtiwala tayo. We have faith and patuloy na magtiwala tayo. Kapag nakausap na natin ng Panginoon, at meron na siyang sinabi sa puso natin, kasi sinabi na niya magbalik tayo sa Judea, at meron na siyang revelation sa ating mga puso. Magtiwala na tayo dun sa revelations ng Panginoon sa atin. Nakukuha ba? Magtiwala na tayo. Ngayon, no matter how long it will take para makarating si Jesus dun sa panalangin natin, tiwala lang tayo. Huwag tayong bibitiw sa sinabi ng Panginoon. Amen? So nakukuha natin, nandito pala tayo sa verse 5, marami pa tayong pag-aaralan. Hanggang sa pagkabuhay ni Lazaro to eh. So nanamnamin natin. So Kuya Kim, ganito yung gusto kong sabihin natin na pag-aaral natin. Verse per verse, meron tayong natututunan, hindi natin i-generalize. So nakuha mo Kuya Kim yung difference ng pag-aaral? So,
Verse 2, tingnan mo, may natutunan tayo. Verse 4, may natutunan tayo. Verse 5 and 6, may natutunan tayo uli. Ganun ang pagnamnam ng salita ng Diyos. So yung mga susunod, bibigyan ko na assignment si Kuya Kim, sa Monday, ikaw yung mag-discuss ng verse 8 hanggang 11. Yan. So nanamnamin natin yan. Doon hanggang verse 11. O, yung sunod na paragraph. Yan. Ano kaya yung ibig sabihin niya dyan? Okay? Tapos yung susunod, mag-a-assign din ako kay Ate Baby, kay Ate Gemma. And si Roslyn, kung makaka-online siya, kung kailan siya makaka-online, mag-assign din tayo. Para matuto ka rin, Roslyn, mag-aral ng salita o ma-review pa. So yun lamang po. Mahaba pa ang ating pag-aaral. So palakpakan natin ng Panginoon. Yan. So, yun pa lang, hanggang verse 5 pa lang, may natutunan na tayo. So, wakasan tayo ng panalangin ni Ate Baby. Let us pray po. Hallelujah. We worship you, Lord. Lord God, panaming Diyos ng pinarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito. Muli, Panginoon, ay pinapaalala mo sa amin bagay na patuloy po namin na pag-aaralan. Lord, salamat po Diyos salita na patuloy na tinuturuan mo po kami, Panginoon, kung paano magtiwala sa iyo, kung paano lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat po Diyos sa buhay, Panginoon, ng mga nilalaman ng Bible ito, katulad po, Panginoon, ng magkakapatid na Maria, Martha at ni Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa magkakapatid mo ito. Na ngayon, Panginoon, ay napag-aaralan namin sa kanila pong mga buhay, God, na patuloy, Panginoon, na itinuturo mo rin sa amin kung paano kami magwala, kung paano kami lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salitang ito, Panginoon, na patuloy, O God, na magbibigay ng kalakasan sa amin. Bagamat, Panginoon, dumarating pagsubok sa mga karamdaman, Panginoon. Magtiwala lamang kami sa iyo at lumapit sa iyo, Panginoon, ng buong puso, Panginoon, ay hindi mo po kami bibigyan. Katulad po, Panginoon, ni Lazaro, Panginoon. Bagamat siya po ay namatay doon sa story, Panginoon. Subalit muli mo pong limuhay. Ganun din po, Panginoon, sa amin mga anak, Panginoon. Bagamat, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay nagdaranas ng ganitong bagay. Subalit hindi mo po hayaan patuloy na mamatay o manghina ang aming mga pananampalataya dahil sa mga pagsulok na dumarating. Bagkus, Panginoon, binibigyan mo po kami ng pag-asa, binibigyan mo po kami ng lakas, Panginoon, upang patuloy na magtiwala at mananampalataya sa iyo. Salamat po sa iyong anak, Panginoon, na ginamit mo sa Dr. Rose. Patuloy, O God, nagiging gabay namin, Panginoon, upang kami, Panginoon, pag-aral tuwing araw ng Lunes ng Gandulan. Salamat, O Diyos, sa buhay na patuloy po siyang gamitin, maitili, O God, upang maitalaga na po niya ng salita. At salamat din po, Panginoon, sa live sa gabi nito. Ikaw din, Panginoon, ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan ng spiritual sa bawat isa sa Panginoon. Kay Kuya Kim, kay Ate Gemma, Lord God, nabigay Ate Nori at saka dito sa kasama namin. Salamat, O Diyos, patuloy na pag-ibig mo, sa patuloy na pag-iingat mo, sa patuloy na paggabay mo po sa akin, Lord. Maraming salamat po, Ama. Dito, ikaw po ang makikilan at makikilas. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Ibinabalik po namin ang mga pasasalamat. Amen. Yes. Hallelujah. Narinig niyo ba ako? Oo, narinig. Oo. Wow. Kahit bulol-bulol. Malasa ulan eh. Parang hingal na hingal yung aking boses, yung napapagod ako, yung nanggagaling sa dibdib kong pagod. Isa na po. May meeting tayo ha. May meeting, 8 o'clock. 1, 2, 3.
Okay. Okay. Thank Sige you. po. God God bless. bless. Bye-bye. Till Bye, next Doc. Bye-bye. Bye. 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 Bye.